Lalagyan na ng harang ng Department of Public Works and Highways sa Huwebes, April 25 ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover na isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Kasabay nito sisimulan na ang retrofitting ng flyover upang maisaayos ang mga bahagi na nagkakaroon na ng bitak dahil sa tagal na ng tulay. Kasama yung EDSA Kamuning sa 14 bridges na in-identify ni JICA na critical bridges once na tumama yung the big one. So, si Kamuning, ang scope ni Kamuning is yung redecking kasi deflated na yung mga, yung slab niya sa taas, makikita niya may mga cracks na. So, pag umulan, nagsisip na yung tubig pababa. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bahagya pa itong madadaanan ng mga motorista. Ngunit pagsapit ng May 1, magpapatupad na sila ng partial closure. Kapag isinara ang tulay, tanging ang bahagi lang ng busway ang mabubuksan, kaya wala munang mga private vehicle at motorsiklo na padadaanin sa ibabaw nito. Tatagal ang pagkukumpuni at pagsasara nito ng 6 na buwan kung saan sa October 25 ang inaasahang muling pagbubukas nito para sa mga motorista. Ito kasi 6 months so kaya kailangan natin mas paigtingin yung pagmaman ng traffic at i-expand din yung alternate routes dahil talagang malaki yung magiging epekto nito. Sa mapang inilabas ng MMDA na magiging alternatibong ruta ng mga sasakyan bago makarating sa EDSA Kamuning Flyover, maaari silang lumiko sa Quezon Avenue, Eugenio Lopez Drive o Scout Borromeo, patungong Sergeant Esguerra Street, palabas ng Timog Avenue hanggang makabalik sa EDSA. Ayon sa MMDA, magsasagawa naman sila ng mas pinaigting na clearing operation sa nabanggit na mga mabuhay lanes upang maiwasang tumukod ang matinding traffic. Lahat nila ng mga private vehicle na maaabutang nakaparada sa tabi ng kalsada ay hahatakin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.